Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is November 8, 2025. At tayo ngayon ay papunta sa may Duncan, sa may Petron Macapagal Boulevard po yan, corner ng Seaside Boulevard. Dito yan sa may barangay 76 Pasay. At dadalhin po natin yan sa may Deltac HQ, sa may Doña Irenia Avenue, ay sa may Irenoville BF Home sa Paranaque po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatukulan at walang pinag-uusapan dito. Ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pang nakuha na po natin sila. Sige po, good afternoon po. Okay na po. Alan Herman, Technolog Yamas at Professor of the feed. Magtutuloy-tuloy po ang coverage ng DZMM para po sa ating pagbabantay sa Bagyong Uwan. Ingat po tayo mga kapamilya. So, Jay, ano po? Ang Ronso asang tiyak na tayo lahat ay ligtas dapat. Ligtas dapat. Alerto sa Bagyong Uwan. Mag-skyway tayo, ma'am? O... DZMM, Radyo Patrol, Mesa at DZMM, Teleradyo. Una sa balita, una sa public service, kasabi ng KBP, kapitana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1:31 na po ng hapon. Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Mahaba ito ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, labagan ng komentaryo. Masaya, panayan, walang bayad. Ito ang 4 Alas. 4 Alas. Kasama ang 4 na news opero, Michael Pahatin, Alan Herman, Professor Gino David, at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Umakasa, umarasyada, bumibira. 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
mainit na balita, teka pakinggan nyo. Bago pa mag-viral, kami na ang unang magkukwento. Bawal ang takot, dapat todo prangka. Kahit pa mahaba pa to, magpapakapit-laban. Lahat ay hihimayin, walang palalampasin. Boses ng bayan, di kaya patahimikin. 4 alas, walang kakalas, magkakaiba ng personalidad. Iba pero isa po tayo, hindi atras. Ginagawa ang aktibidad, halimbawa, pagtulog, trabaho, at oras ng paglilibang. Binubuo din ng ilang mga elemento ang pisikal na aktibidad. Pagdalang ng katawan sa pamamagitan ng chematomatos, mga resulta sa paggasta ng enerhiya, aksyon na may kaugnayan sa physical fitness. Kadalasan, pinapalit ang ehersisyo sa pisikal na aktibidad kahit hindi kasing hulugan ng dalawang termino. Salit, isang subcategory ang ehersisyo ng physical na aktibidad at sinutukoy ito sa mga anyo ng physical activity sa structure at repetitive na kalikasan. Pero din itong pangunahing layunin na nagpapabuti sa katawan ng mga tao. Ang importante ay palakasin natin ang ating mga katawan sa pamamagitan ng physical fitness. Nag-exercise tayo. Kailangan ang mga ehersisyo sa ating katawan. Nangangahulugan ito ng posible para sa mga taong walang gaanong libreng oras sa maging physically fit na hindi pumupunta sa gym, tumatakbo na matagal na ilang oras. Ang mga low-impact exercises tulad ng paglalakad, pataas at pababa sa hagdan, sa tindahan, maging sa paghahambing paglalakad kasama ang aso o kaya paglinis ng bahay ay pwede rin makatulong na mapabuti ang kalusugan ng isang tao. Maaaring makadagdag ang mga aktibidad na ito sa weekend workout o short exercise session na isang malusog na dieta. Very importante sa atin na tayo ay mag-exercise. At least maglakas tayo, mag-isa natin ng 1,000 steps a day. Lalo na sa mga team, kailangan natin maglalakad-lakad tayo. Kasi kapag parang makina yan, kapag hindi natin siya itinagalaw, inananalaman. Nagdidikit yung ating mga bones, yung natural oil ng bones natin, mawawala yan. So, kumbaga sa nagkakaroon ng kalawang. So, mag-exercise po tayo, maglakad-lakad tayo, tumayo-tayo tayo. At hindi naman po natin kaya mag-isa. Kumamit tayo ng doktor or magpatulog ng kasama para naman just in case kung naman sana na mawala tayo ng ating panimbang o ma-out of balance tayo, at least may kasama tayo na siyang hahawak sa atin kung tayo man ay madadabaan. So, importante po ang exercise. Okay? Siya. Sa kapitang General, Ako sa iyo, Michael. So, bye-bye. November 8, 2025 po, Sabado, 47 days before Christmas. Ilang days na yung tayo siya? 4 days before 2026. Yun, at ice night na Rolex Simula. Ito ay lahat ay 58 days na. Pero, sabi nga ni Justice Andrew, what the world needs now. Love and sweet love. Love the world. Mapapaganda ka yan, sir. Pasalis tayo, magpapakaganda naman tayo. World. Hero makuha ka. One of the few times yung kanta na yun napakaganda ay nagpahilit ako. Yun, Warwick, parang ako. Pagpigyan na. Ito, puro love yan.
lover, not a fighter. Bago ka magmahal. Dapat parusahan mo na yun. Dapat parusahan. Ayon kay Shogun Ronald, kina-copyright na daw yung ating kaibigan si Richard Yuta. Shogun Ronald, boss Richard Yuta, copyright daw niya. Si Kido kasi talaga nanonood ng iba't ibang programa dahil siya po ang aming monitoring. Hindi, nag-comment lang siya doon sa photo natin. Shogun Ronald. Salamat po sa inyo manonood. Naka 140 plus tayo nung dating nanonood Pagkakasyanis. Yung nakaraan, abot tayo sa 100,000. Ngayon, siguro hopefully dahil nagsisimula tayo sa 8,000 plus na live viewers. Do we have the number? 8,000 plus live viewers. Do we have the exact number? Iba ka rin pa rin Nasa guest natin yan. Magsasanib puwersa yung mga fans ni Prof. Dito. Grabe, baka mag-organize na ng rally. 8,389. Wow! Burgada pa yan, ha? Burgada pa yan, ha? Hindi pa yan Toto. No? Hindi pa. Burgada, hindi Burgada. Sali na kayo sa aming undahan. Magpadala na kayo ng mensahe sa GCNS Televibers number 0919-278-3000 at tumawag sa 894-4101 local 5671 5672 at 5673. Yan yun. Kahit po tayo may pinagdadaanan at tayo naghahanda para sa paparating na bagyo, syempre, itutuloy pa rin natin ang ating mga joke. Pero ang joke na ito, ha, hindi na ito magpa-joke. May latay ito. Diba? May latay. Sa mga dapat na sinasabi natin sa kanina, sinisisi o... Hindi ko alam ibig sabihin ng latay. Pero mauna na ako. Okay. Kung sila natin ito. Abang nagkaroon ka ng malang lang walang latay. Sila natin ko. Ano ba bubukay na ito? Hindi pa naman sex. Pag may bandal ka na, yun yung latay. Huwag lang yung naka-letter ka. May mga kadena. Anyway, we're moving forward. Safe word. Very quick word. Okay, ito. Alam na ba na yung mga ibang senador at kongresista sa opisina sila sa ospital. Ospital? Senador. At kongresista ba ito sila? Dali na sila nagtatrabaho. Bakit? Bakit kanilang doktorin ng mga kanilang mga tali. I take offense sa joke na to kasi sa mga kapwa doktor. Parang na ano Doc Kido. Doc Kido. Nag-i-improve delivery ni Doc Kido Nagmumukha ng joke May nagpa-practice sa salamin yan As always, kinakontradict niya sa sarili niya. Nag-joke siya, pero sabi niya, I take offense sa joke niya. I take offense at my joke kasi parang ito yung mga doktor kinukumpara sa mga Kaya nga, sa mga diba ito mga ganyan ang mga profesor tawag dyan dialectic kaya lang isa parang lumalabas yung synthesis yan synthesis parang synthesis sa may kasalanan ano ba yun? Last mile ano yan? I know the synthesis operative word to synthesis Yan. Ay, sige. Kung sa hospital, na sila nag-opisina, saan naman nag-opisina kayo ng mga district engineer? District engineer? Yan, kala nyo ha? Saan? Saan nag-opisina? Mga district engineer? Hindi sa bilyaran. Bakit? Bakit? Ito na sila nagbibilang ngayon ng pera. Ay, nakapatong. Grabe yun. How can you unsee that image? Bundok. Pero may nakita ko nagpapanik-bayi. Ano ba yun? Panik-bayi? Panik-bayi. Mga politiko nagpapanik-bayi. Politiko Bakit? ba? May emergency. Bakit may papanik-bayi? Akala ko nga sila gagamitin for relief effort. Pero nagkamali ako. Alam di ba? Bakit sila nagpapanik-bayi? Ano ba yung panik-bayi nila? Binibili nila mga neck brace at wheelchair. Ayun na. Ang dami mga neck brace. Baka magpa-ultrasound. Yan ang depensa. Meron pa nga di ba? Yung nakatungkod. Hindi ko naman sabihin. Walker. Naka-walker. Ano ka ba? Maawa ka. Bakit? Baka maano tayo dyan. Baka humingi pa lang po dyan na ID. Person with disbursement. May nakita ko na nanonood na magnanakaw ang politiko. Sino sa kanila sasagipin? Sino sa kanila?
Pakikuha nga yung katabi ko. Sino? Hindi, ikaw. Sino? Ako, bakit? Kakaroon ng utang na loob. Kakaroon niya ng road to kaya. Yung politiko, pag naligtas mo, dahil yun ang kanyang nature. Nakakaw pa ulit. Habang sasabihin mo na nakakaw, yung politiko, napakan mo. Para magsumuko. Hindi wala tagalit. Hindi naman lahat ng karamihan lang. Ano na, tumatalab na yung double espresso kanina. Hindi na umaga. Medyo diesel. Nagwa-warm up na. Pero sana yung paliwanag kasi siyempre sa baha eh. Diba na mayroon na problema sa joke na may paliwanag. Sa baha na nagpapaliwanag sa Paliwanag ako kanina. Kailangan natin mag-joke pa rin, pero latay. anong latay eh? Ayun. Kapag nabaha yung ang lugar, pinasok ng mga bahay. Pero hindi nagagalit. Dahil malpak ang datos ko. Sino yung hindi nagagalit? Dapat lahat nagagalit. Dapat naman lahat galit. Oo, pero tayo galit. Ako, galit na galit. Ano may hindi galit? Sino hindi nagagalit? Ba't ka magagalit sa datos ko? Ano naman ang first project? Humor lang po ito. Sa swimming pool. Pero lifeguard. Sinong mas epektibong lifeguard? Yung doktor o yung politiko? Kasi yung doktor, mas effective yan. Dahil kapag nalunod ka, i-resuscitate ka. Yung politiko, tinignan ka lang, tapos sisisihin ang kalikasan, climate change, tumataas lang daw ang time, kaya ka natin dapat sisisihin yan. Kasi ba itigil na natin to? Oo nga. Tinatamahan. Tigil na natin, tawagin na natin yung guest natin. Ay, tara na. Kapag pinasok ng tubig, yan, ang bangkang sinasakyan mo, ano ang unang itatago mo? Isang maleta ng pera o isang politiko? Natama yung maleta ng pera. Oo naman. Ano yung dapat mong itamon? Bakit? Eh, dapat, siyempre naman yung maleta ng pera. Kasi pag tinapon mo isang maleta ng pera, sigurado tatalog yung politiko para kunin ng pera. Kasi aksan ka na. Oo, tama. One will follow the other. May paliwanag pa rin dokita. Mag-last joke ka na, Alan. Wala gusto mo na mag-last joke. Ano yung talaga? Puro politiko binabanatan. Sa araw. Ano naman, Zek? Last week na. Boycott na yung mga punto eh. Ang tanong ng multo, anong paboritong alak ng mga politiko? Paboritong alak ng politiko? Ano? Dito na umutot to eh. Atake. Hindi namin sa kapitan. Sabi na, pag wala ka ng pera, walang baon. Ano? Yung gin na bagong demonyo. Ang marami ng pomelo. Ang mahilig ng pomelo, sabay pulutan ng cystic. Wala tayong nais na kahiwatig. Wala naman. Tawa nyo, medyo pinopelaman eh. Kapag pulutan yung pansip. Pero, bago totally tumayan yung ating show. Kapusin na natin. Sabi nga, on the rock ka, di ba? Parang bato. Alam mo ba kanina, nagkaroon ng breaking news? On the rock, parang bato. Bato. Hey, that was a real good one, man. That was a good segue.
Okay, okay. Sige, meron tayong report galing sa... Hindi na nga daw, akala ko rin ako kasi nababasahin ko yung report. Pero ang dami din yung mga reports natin ha, dahil syempre marami pong kaganapan at ito po ay Luigi Velarado. Kailangan na po ng cash po bayad ng toll. Sige, magkakata Hindi na po. ng maaga para sa susunod. Mamaya na lang po. Sige. 1,000 po yung pera ko. Okay lang po. Yes, sino? Yan. Wala tayong pong supply nun. Wala akong pong supply sa 1,000 po. Pero hindi pa po natin alam kung magkano total, no? Alam ko na po. Magkano po? Para hanapan ko po ng bilangan ko. Bali 381 po ito. Tapos plus yung toll natin. Magkano po? Hindi, yung sa toll hindi ko po alam yung Ay, toll. sige po. Pagka ano na lang po ng toll, no? Matapang yun. Kanina lamang sa labas sa video kasi siya ipinagkakabuluhan na para mati na akala namin di ba kumapin yung modelo. Oo, yun na ako. Alam ko ulit. Pero siyempre, magbabalik kami, magkakasalas. Magbabalik na ang 4. Ala! Walang kakalas, magbabalik ang 4 alas. Basta AM, TCMM. Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang visual, hanggang susunod 6 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kaya magpatagilid sa maliit na puno at sirain ang mga palay na malapit na kanihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. 4 na oras bago maramdaman ang hangin na magpupulot ng kaunting pinsala sa mga lumang struktura, poste ng kuryente at masilang lead time, pwede rin makasuga sa mga palay at wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magpupulot ng matinding pinsala sa mga bahay at satellite material. Kaya rin itong pagpapalala ng liit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras maghihintayin bago bumambalot ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladulungyong hagupit ng hangin na kayang patangin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Hindi 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalitin ang supply ng kuryente at tubig, bilang ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat, kaya naman tumutok sa TVMM Radyo Patrol sa Isleta at TVMM Teleradyo para sa ligtas update ng sitwasyon sa inyong lugar. Basta AM, TCMM. Nako, nagbabalik na kami. Mga 4 alas. Pero siyempre, pangako natin maglahat kayo sa inyong mga mabalita. Sa kampo ni Senator De La Rosa, ikiniit na wala silang konfirmasyon sa umano'y arrest warrant ng ICI sa Senador. Hindi yung kanina sa interview o sa interview ni Rebuye, di ba? Ang balitang konfirmado, sigurado, at si Radyo Patrol, Robert Ano? Ano, Robert? Nagpalabas sa bukid na pahayag ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng mga ulat nung mali nagpalabas ng arrest warrant laban sa Senador ng International Criminal Court o ICC ayon sa kanyang abogado na si Atty. Israelito Torion. Wala pang konfirmasyon kung totoo ang mga ulat na ito kaya nanawagan sila sa publiko na magpahingan at huwag magbahagi o maniwala sa mga impormasyong hindi pa napapatunayan. Dagdag ni Torion, kung mapatunayan totoo ang naturang warrant, iwala sila na kikilalanin ng pamahalaan ng batas at nataan sa tamang proseso alinsunod sa konstitusyon at soberanya ng Pilipinas. Ngayon, ayon sa kampo ng Senado
hintayin muna nila ang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga kinauukulang ahensya bago magbigay ng karagdagang pahayag samantala. Sa isang statement, sinabi naman ni Senate President Vicente Soto III na wala pa siyang detalye sa sinasabing arrest warrant laban kay De La Rosa, pero kayaan niya ng lagi niyang sinasabi ay sa konsultasyon na rin sa kapwa mga senador para mapreserba ang dignidad ng Senado at institutional courtesy. Hindi nila papayagan na may arestuhin na kahit sinong senador sa loob ng Senado. Pero ibang usapan na niya kung ang aarestuhin na senador ay nasa labas ng tanggapan ng Senado at hindi nila ito concern. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, CCMS. Maraming salamat, Robert Mano, sa iyong balitang sigurado, kumpirmado. At may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN. Sa ating 8,389 live viewers na naghihintay, eto na po, hindi na namin parang tagalin ang aming episode. Yan, ang ating former Chief PNP na si General Nicolas Torres. Third. Nag-iisang formal general. Sinabi natin sa PNP. Wala namin, may protesta na eh. Ganyan ba ang usual deception pagka nag-iikot kayo sa mga iba't ibang lugar? Talagang grabe kanina sa labas ng studio. Nagkagulo yung mga tao. Hindi ba yun yun? Ha? Hindi ba yun yun? Hindi yung katulad ko kay Sopido. Wala may budget ang kailangan. Sir, akala namin na Coco Martinez. Sabi ko, ano nangyayari dito kaguluhan? Isang usual deception. General, does that make you feel so? Bago ko sa mga tanong pa, salamat muna. Maraming salamat, Ana, sa masarap na kami. Ako nag-apat na ito. Well, you know, the perception, Kaya lang ang benepisyo niya rito. Dahil wala namang kwenta yung mga nandito. kaya unahin ko na para maalala lang. Well, parang ganyan na yung perception na depende sa kung sino usin. Tama naman. Parang extreme, parang wala akong discipline. Parang magaling pang DJ, sunny the worst case. Support na talaga sa mga pagkaraman talaga yung karaman. Kaya nga din sabi ko sa mga kaibigan ko pagayo ay sa akin. Gusto ko yung post ko sa Facebook. Para at least may kahati naman ako sa aking mga bashers. Hindi lang ako binabastan para pati kayo rin. Mas maraming basher kami. Pero, Chief, para lang paliwanag natin sa mga nanonood, hindi natin pilano. Ayan, nandito si General Torres. Ang lalabas yung balita ni Boy Rebulian. Tungkol kay Bato. Nagkataon lang yun. Ang invitation mo rito is mga siguro 2 weeks na. Yan. Sabihin nila, wait, parang pag-uok na yun. Dahil, Ganyan lang po kami gagaling sa kwarto. ang tanong niya, unang tanong natin kay General ay, tama ba yun na i-announce ng maaga na huli ito isang hinahabol na ICC? Dahil yung ginawa nyo kasi walang announcement eh, yung Piligong, no? Bigla na lang kinuha, dinala, airport, inilipad. Para na nabigla yung visa. Very effective, di ba? Dahil, ito, yung mga kasama ko, wala silang kalabala. Wala. Pero nangyari, di ba? Oo, ako naman may konti na lang. Talaga. Pero yun nga eh, parang, di ba sinasabi, ba't announce ka? Eh, mahaba pa yung proseso. Parang kino-compare lang nila sa kaibahan ng ginawa nyo, kay Digong, at yung parang balak gawin ngayon kay Bato. In terms of offset, sir, anong masasabi mo dyan? Para sa pre-guesting, free answer na niya ibibigay. May pala yun. Pero namang masarap na kape, di ba? Kaya lang, hindi ko na strong po. So, nag-check mo yung tamang tact or tamang approach. Then, I think, yun naman ay isang way naman talaga. So,
natin, nagtama naman po order, mag-distribute po ang loop. So, that's one thing na wala din tayo ng March 11. Kasi parang may mixed messages dahil sabi ni John B. Cremulya, wala namang red notice. Wala namang mga... Ang dating ba parang, ano ba, wala, hindi pa na-coordinate, hindi pa na, at least sa messaging, sa... Yun lang yung dating. Remulia versus Remulia. Oo, yung headline, di ba? Oo, dapat inaayos muna. Sa programa ng patroli, alam ko ano alam nyo. Ito yun. Ako naman ang joker. Ano pa naman alam natin? Chip, nalalagay ka sa spot, ha? So, I should have put trust and confidence on this trust. Sa kanilang diskarte, palagay ko naman effective naman. Sana nga po. We're all hoping for accountability. Buti na lang, hindi natin sila bote. Pwede natin pitik-petikin ang konti, di ba? Ikaw konteksto ko, si General Torre po, yung arresto kay ating Pangulong Duterte. Sa tingin niyo po, mahihirapan po bang mang-aresto ngayon sa mga susunod pa? Mga ICC, Ano yung ICI? Pag-ibig. Love, yung gusto. So, I think that's no consideration. I have put me to be people that they put it correct. There's 4,700 policemen, and each and every one of them played a crucial role. Hindi ko magawa yun ng naging ako. Hindi nga naman sa akin sumuko ng talagang yung actual na arrest, which was done by General Romy Macapas. Talagang sila yun. Pagkatapos yung pagbabantay talaga dun sa mga gates, kasi there were many times na there were attempts na talagang nilalabas. Nagkaroon sila ng September 1 na yung pagpupulong nila, nagkaroon pa ng Senate hearing, nagkaroon pa ng everyday po, pasok lumalabas sa mga gates, which is workforce kung tutusin. So talagang hindi nakakalusot dahil each and every one of those 4,700 policemen fully operation, eh talagang they played the role. Hindi kung operation naman, nakita nyo naman, hindi rin naman ako doon na aside from the policemen, andun ang AFP, andun ang DOJ, andun ang the other instrumentality of the government, tumulong sa akin. So, I guess nagkataon na siguro na mas marami akong daldal ng sa TV at sa mga pero you know, group effort and like, well, it was also to make a case as well. So, for your message, sir, tara yun naman, I just look at Doon po sa loob, ma'am? Opo. Iikot lang po doon po actually. Yung po may tap sa kaliwa. Wala namang, hindi naman nabumuha ang polis. Mas nangyayari because everybody is indispensable in the police force. Now that, ito, may challenge yun na talagang sa tingin ko institutional na naman ito. It require more forces and personnel than necessary. Drop off lang po. Ito lang. Ikot lang po. I'm very confident they can do it. Especially without the senator himself, former Saan kayo na? Yeah, alam mo Ay, that there ay, akala ko. Shopwise ba kayo? Andiyan sa sakyan? You know the deal. Sige, yung gamit ko kasi medyo madami. Saan po, ma'am? Ito. Kuya, pwede po doon na lang sa Shopwise. Doon lang sa labas. Sorry po, kuya. Sorry, kuya. Thank you. Sige, bye. Makuha ko sa may boss ko. Sorry po. Alam Sorry niya. po, yung dami kasi Alam nadala niya, ko. Sige lang. Sabi na ni Senator Bato ay gusto yung samahan si ex-president Digong sa The Hague. So baka Pagtawid pagkakataon po na to. doon, kuya, ayun lang po. Hindi na nag-iisa. Hindi na nag-iisa, no? Pero gusto ko lang Ano po? Dito po, dyan po, bale. na- Tapos, ayun po yung Shopwise. Yun po yung nakasulat, Santana Grove Shopwise. At dito ay Timor. Uy, dapat sinabi nyo kanina. Para nakadiretso na tayo. Pero, doon. Ako nga po, kaya lang po kasi yung isang nakatawag dahilan lang po kung sa bakit much appreciated sa mga tao si General Torre ay dahil meron siyang hindi lang sense of humility, meron sense of nobility. Diba na pwede mong may graciousness para sabihin yun. You didn't realize you would be eulogized. Dahil yung mga kasama rito, lalo na si Alan Herman, saka ako, wala yung sense of humility. Ito, ma'am, sasabihin ko lang ano po. Ano lang, kung tutusin, bawal po ito. Pero ayos lang kasi sinabi ko naman. Bawal kami magbabasa sa hindi nakapil. Saan po ba ito, ma'am? Diyan na lang po. Ito. Pero ayos lang kasi malapit lang naman din yan. Pasensya na po. Ayos lang po. Doon Saan sa... na lang po, kahit saan po dyan, okay lang po.
Ay, pwede ba dyan? Hindi yata. Kahit dyan na lang po ako sa gilid, okay lang yan. Iikot na lang po natin na ganun. Para naka-ano po tayo. Yun pa yung simbahan, nakasama si General Paul. Ay, medyo galit sa nangyari. At ang balita ko pa ay siniwalat siya. Ito ko lang sabihin. Thank you po. Happy Magkano po. po kuya? Ayaw sa ball. Bal-bal. Ayaw sa ball. May trabaho po, may graduate ko. Pero mga kumakontra, check na. Double tap, wala? 499 po. Like sa opinion mo yun, sa observation mo yun. And when you say, may mga nag-agree at may mga kumukontra, pag sabi mo pa lang na stability and humidity, nakita mo agad siya, turn yung humidity. Kaya sa person to, may kontra pa rin. Actually, umiikot siya dun sa host ni Michael Pahadin. Dahil parang wala rin nobility yung Michael Pahadin. Maraming salamat. Ito po. Ingat po. God bless po. Uwi lang po. Marami lang po. Sige lang po. Sir, I just wanted to, ano ko talaga, mentuan tayo before when tayo was there, no? Kinikwento ninyo sa amin that Double check po mga gamit po. Baka may maiwan. Marami lang. Ah, sige po. nakatira sa country na ginawa nito. But I'm still continuing to help. Pwede nyo sa boxing match, o para sa charity boxing match. But I'm still continuing to help. Double check lang po ha. Baka may nahulog man dyan. Alam mo yung kontak na kami, di ba yung sa transportation, talagang isa rin sa mga na tinamaan. Ito po. Ingat po. God bless po. General Jason Ortizo, Opo. and we are sending to him starting a generator. So they left over the process of the vaccine match. And 1, also, 2, 3, 4, 5. next weekend, October 16, Green City sa Tarosa, sa Radio Country, hindi naman fundraising ang pag-iusap mo rin na ni Run Against Bullies. Magkaroon pa dito technical i-flash naman yung Facebook page lang din takbo laban sa mga bully November 16 sa Tarosa. Essentially it's advocacy program. Advocacy lang instead of fundraising. May mga sponsors na specific about the important event. Pero sa nangyaring to, we're going to kung may process man na extra na makuha kami dyan, we're going also to send it to Leyte and Cebu. So that Sir, I think we can already guarantee that Prof. Guido will be there because he's always being bullied by Secretary Yaman. inimbitahan ko si Prof. Guido next Sunday. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna pa samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.